Ka-losing day ka man, okay pa din, no? Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Okay. Until such time na, month October na, medyo malapit ka na. And then, sabihin natin, yung isang factor na compounding effect, nangyayari din sa account mo. So, pwedeng hindi lang 1 million pesos yung, okay? So, two scenarios yan, pwedeng 1 million mas mataas, or pwedeng lower. Pero, yung goal kasi, hindi ka dyan madidefine. Yung madidefine ka is yung dito. Ano yung natutunan mo dun sa 1 year na small steps sa pag-attain mo ng goal? So yung goal, this is just a byproduct of your processes dun sa 1 year. Ano ba yung mga ginawa mo dun? What's up, traders? Dito sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo mahihit yung 1 million pesos mo at the end of 2024. So ano pang hinihintay mo? Let's watch this video. Paano mo nga ba ma-achieve yung mga goals mo? Okay, lalong-lalo lang ngayon nagte-trade ka na. Actually, hindi lang naman sa trading mapa-business, if let's say nag-aaral ka ngayon, or nagtatrabaho ka ngayon, lahat tayo, let's say meron tayong mga goals sa buhay. Pero tatanungin kita, ngayon nagtitrade ka na sa forex or let's say sa cryptos or sa stocks, ano ba yung goals mo? First sa pag-uusapan natin is, ano nga ba yung magiging goal ko pag nag-forex trade ako? So pwede mo siya i-categorize sa ganito. Okay, dapat specific siya, time-bound, realistic, long-term or short-term ba siya? Yun. So, pwede mo i-classify sa 4 classifications. Now, trading-wise, kung matagal ka nang nagtitrade sa forex market, and let's say, sabihin natin na 1 year ka na, and alam mo na yung pasikot-sikot sa market, may strategy ka na, tapos meron ka ng journal, meron ka ng mga data, kung saan yung mataas yung win rate mo, kung saan ka natatalo, pag meron ka ng mga data and all, mga expectation ka na sa market, right? Or expectation from yourself, doon ka pwede mag-goal ng mga material na bagay. Or let's say, X amount of money per month, per quarter, or per year. Pero kung nag-umpisa ka pa lang sa trading, let's say, beginner ka pa lang, complete beginner ka pa lang, hindi mo pa alam basahin yung mga market structure or yung mga candlestick patterns, ang pinaka-goal mo muna is to invest in your knowledge, invest time sa pag-aaral ng skill na to, gathering data, backtesting, forward testing, practice, opening a demo account, and then pwede mong gawin yun in, let's say, 6 months of your time learning this skill para magkaroon ka ng foundation muna. Pero ngayon, pupunta tayo ngayon dun sa mga experienced na traders na let's say mga 1 year and pataas na siya. Paano mo ba mahihit yung 1 million pesos mo this 2024? 'Di ba ang goal mo this 2024, 1 million. Ang trading days sa isang year from January 1 to December 31, it's 220 days yan na trading days. So tanggal na yung mga weekends, yung mga holidays and all, right? 2 weeks na yung nakalipas so meron na lang tayong 210 days in writing of this video. If let's say ang goal mo is this amount, right? I-divide mo lang siya, I-divide mo lang siya ng 210, 1 million divide by 210. Okay, so ang value is 4,762. 4,700. Okay, if let's say ito yung goal mo for this particular year, 2024, ang kailangan mo na kitain per day, is 4,762. So, outside trading, pwede mo rin to kitain. So, let's say, meron kang business, meron kang mga paupahan, pwede mong kitain to. Kung sasabihin naman natin per week, kasi we have 52 weeks as ang year, divide natin siya ng 50 weeks. So, that's 20,000 pesos per week. Pag per month, since we have 12 months, i-break down sa 12. So, dapat yung kitain mo per month, para ma-hit mo yung 1 million pesos per year. If let's say magsiset ka ng mga goals this year on an X amount of money, pwede mo siyang i-break down, para weekly or daily or monthly meron kang mga goals, Ito yung mga short term, short term na titignan mo. Okay, na ito yung long term na target. Now, magkano naman yung kailangan mo capital or magkano yung kailangan mo account portfolio para ma-hit mo yung mga ganyan? Daanin natin siya sa risk. If let's say dun sa trading plan mo is nagre-risk ka ng 1% and then yung RRR mo is, let's say sabihin natin dun sa data mo is 1:1 lang na risk to reward ratio, ang kailangan mo na portfolio for this trading setup is dapat meron kang 400,000 pesos. Yung 1% ng 400,000 is nasa 4,000 pesos yan. If yung average RRR mo is 1:1 or let's say sabihin natin nasa 1:1.5, every trade mo meron kang mahihit na nasa 4,000 or let's say pwede mong mahit yung 4,000 pesos or 4,762 pesos per day. Okay? If
ganito yung scenario, if ganito yung risk appetite mo, if ganito yung average na risk to reward ratio mo. Ito yung nasa safe side. Kasi 1% lang naman yung nire-risk mo per trade. Let's say, medyo mas magaganda yung trades mo. Let's say, sabihin natin yung mga risk to reward ratio mo is 1:2 na average. Pero gusto mo pa rin mag-risk ng 1% per trade kasi gusto mo maging conservative pa na trader. Okay? Pero ganito yung mga let's say, nahahayaan mo na mag-run yung mga profits mo. Tama? Kailangan mo na-account for this particular system is meron kang dapat 200,000 pesos. Kasi yung 1% ng 200,000 is you are risking 2,000 pesos per trade. Tama? Pero yung risk to reward mo kasi is nasa 1:2. So, magiging times 2 yan. May potential na pwede mong kitain yung 4,762 pesos per day na quota mo. Medyo technical lang to, itong side na to kasi we have to compute or we have to reverse engineer yung mga numbers. Kung nag-umpisa ka sa market, I would say konti lang yung kaya mag-produce ng 200,000 or kaya mag-produce ng 400,000 pesos na account portfolio if nag-i-start ka sa trading. Now, para to sa mga, let's say, sabihin natin nasa mga 2 years below na mga traders, ay, wala naman akong 400k, ay, wala naman akong 200k, let's say, ang kaya mo lang is nasa $1,000 or let's say ang kaya mo lang na i-produce na account is nasa 50,000 pesos. Medyo malaki na yan, for a average na Filipino trader. Pwede mo siyang pwede mo siyang ipunin muna on your work. Ang approach kasi dito, pag meron kang 50,000 pesos na portfolio, ang risk mo dyan para ma-hit mo yung 4,762 pesos per day, nasa 5% yung risk mo, and let's say yung minimum na risk to reward ratio mo is dapat nasa 1:2. Okay? Yung 5% medyo na siya let's say if this is your safe na approach or conservative, ito yung aggressive. Nasa na siya nasa medyo tumataas na yung risk appetite mo for this one. So, is it advisable to trade this kind of system? Pwede naman if you're an aggressive trader, pero dapat yung mga high probability na mga trades tong mga pipiliin mo. Yung losing rate mo medyo mabawasan. So, if 5% yung nire-risk mo per trade, that is yung 5% kasi ng 2.5 is 2,000. Nasa 2,500 pesos yan. And if yung normal risk to reward ratio mo is 1:2, pwede mo ma-hit kasi pag naka-hit ka ng trade, that is magta times 2 So that is nasa mga 5,000 pesos per trade. So may-hit mo yung quota na per day. If ganito yung system mo ngayon, let's say 1:2 yung risk to reward ratio mo, and then ito lang yung portfolio mo right now, you will risk 5% per trade para ma-hit mo yung quota mo, para ma-hit mo yung longer term na goal. Hindi ko siya advisable na gawin. Okay? Kasi 5%, medyo papunta ka na sa aggressive side. Medyo mabigat na yan. Kasi if, let's say, meron kang mga positions sa market and ganito yung risk amount mo, medyo maiisip mo siya, medyo mag-overthink ka ng konti. Pero this would take a discipline, and then ma-accept mo yung mga losses sa market. Pero dapat mapili mo yung mga high probability na mga trades talaga. So, high probability trades, diniscuss ko sa video na yan. Panoorin mo na lang. But if, yung pinakamababa na, let's say, sabihin natin na yung kaya mo lang i-produce is, let's say, nasa mga 25k, 25,000 pesos. If, let's say, yung risk to reward ratio mo is 1:2, kailangan mo mag-risk dito ng 10%. Yung 10% ng 25,000 pesos, that is 2.5. 10% yun. Okay, so ibig sabihin, if meron kang 10 na talo, may chance na masunog or yung account mo. Kasi hindi ko to isa-suggest tong scenario na to na mag-risk ka ng 10% at the expense of hitting the quota. Okay, I would suggest na if kaya mo is dapat meron kang ma-build na ganitong portfolio muna para, alam mo yun, yung trade mo chill lang, 1% lang per trade. Average na pwede mong gawin kasi if meron kang mataas na portfolio, yung risk mo mas mababa. Tama? Yung risk mo sa per trade is mas mababa yun. Portfolio mo is lower amount. Yung risk mo per trade is dapat tataasan mo siya para ma-hit mo yung certain amount. Pwede mo siyang i-tweak. Okay, so let's say, yung portfolio ko lang ngayon is nasa 50,000 lang. Investment fund mo siya. Pwede mong gawin yung scenario na ganito, okay? Pwede ka muna mag-start na sa 2.5%, para alam mo yun, yung 1 year kasi na trader, medyo pa yan. I would say na meron na siyang strategy, meron na siyang journal,
I would say na medyo nakakakita na rin siya ng mga high probability trades sa market. Pero yung 1 year kasi na trader, medyo ano pa yan I would say medyo may fear pa siya sa market, or let's say pag nagka-losing streak pa yan or nagkaroon siya ng mga losing trades sa market, is medyo ramdam pa niya yung mga losses sa markets. I would prefer na if you are starting from this 50,000 mark or $1,000 or let's say dito sa 25,000. Let's say wag mo munang i-follow itong business model na to. I would say na mag 1% ka lang muna. 1% lang muna kahit ganito yung mo. Pwede mong ma-hit yung 1 million pesos this 2024 na ganito yung galawan, let's say 50,000, 1%, yung tinatawag nating compounding effect naman, or yung trading account mo per time, or let's say 1 year na span, mag-grow siya every trade mo basta meron kang mga high probability trades and all. So yun yung mga factors kasi I would say na ito lang yung average na factors sa pag-hit ng 1 million pesos per year or this 2024 kasi yung in-explain ko dito is nasa A plus B equals C. Kumbaga may fina-follow ka lang, okay? Na for me kasi, in my point of view, ang trading, it should not be like this, na rigid ka. Dapat you have to adapt in the market. Na doon papasok na yung mga factors na yung ma-hit mo yung 4,762 pesos per day is marami mong factors yan. Pwedeng sa isang araw, mas makahit ka ng nasa 5,700 pesos per day or per trade. Tama? Pwedeng mangyari yan. Or per day, pwede kang makahit lang din ng nasa 2,300 pesos, okay? Na marami pang factors, baka pag-apekto din sa pag-hit mo sa goal. Pero sabi ko nga dito, yung per day kasi, it doesn't mean, na magtitrade ka araw-araw, okay? This is just a number. So, pwede mo siyang kunin sa 20,000 pesos per week, 83,333 pesos per month, okay? Para yung daily kasi, it will give you a mindset na, ay, kailangan ko mag-trade, na hindi dapat, okay? So, pwede mo siyang i-approach sa per week na quota or sa per month na quota. Or pwede rin if let's say gusto mong mag-chill ng konti, and then yung frequency mo ng trades is hindi siya ganun ka dami. Let's say yung mga trades mo, mga swing trades lang or mga position trades, tapos yung mga normal average mo lang is mga nasa, yung mga average RRR mo is nasa 1:3 or 1:4, pero yung frequency mo ng trades nasa 1 to 2 trades per week lang. So, pwede mong i-set yung quota mo per month or per week. Ito lang yung pinaka-base on how you can hit your 1 million pesos this 2024. Kasi, if let's say nag-start ka ngayon, let's say nag-start ka January 1, 2024, and then December 31, 2024, I will hit 1 million pesos. Sinabi mo sa journal mo. Medyo hindi mo alam yung ladder. Let's say, ang pag-hit kasi ng mga goals, merong ladder yan, let's say ganyan. Okay, and then parehas na 1 million. Parehas na 1 million. Okay? Pag hindi mo kasi ni-reverse engineer or dinivide into small steps yung pag-hit mo ng goal, medyo mahihirapan ka. Let's say, ito yung unang profit mo, tapos nag-jump ka, medyo medyo mahirap mo siya makukuha. Let's say, yung mga per trade mo, yung risk mo per trade dito, 5%. Dito, 5% ulit. Dito, 10% ka. So, dito, medyo hindi siya ganun ka ideal. Medyo stress ka dito na magti-trade. So, ang pinakapayo ko para ma-hit mo yung 1 million pesos this 2024 is you have to break down into smaller pieces. So let's say per day, medyo maganda yung per day, yung isang araw mo, medyo gumaganda. So anuhin mo lang siya, ipunin mo lang yung mga per day mo na ganyan. So pagtitrade mo sa isang year, may mga losses yan pa rin. Kahit na nahi-hit mo yung mga goal mo per week or per month, meron pa rin mga times na ma-hit mo yung loss, or magkakaroon ka ng losing day, magkakaroon ka ng losing week, magkakaroon ka ng losing month, nag-risk ka ng 10% sa isang trade. Tapos negative yun, nag-loss ka.
So, yung 10% na drawdown, kumbaga, mahihila ka. Magkakaroon ka ng mga emotional swings dyan. Itong scenario na ganito, hindi siya advisable or hindi siya optimal or hindi siya ideal. Whereas, if, let's say, yung mga risk mo per trade is nasa mga 1% lang, chill lang, mga 2% lang. Pag nagka-losing day ka dyan or nagka-losing week ka, hindi mo siya masyadong mafe-feel. This is on a perspective of a 1-year trader kasi I've been there, dun sa 1 year na mark. Magka-losing streak ka man or magka-losing week ka man, magka-losing day ka man, okay lang, patuloy pa rin. Magka-losing day ka man, okay pa din. Tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Until such time na, month October na, medyo malapit ka na. And then, sabihin natin, yung isang factor na compounding effect, nangyayari din sa account mo. So, pwedeng hindi lang 1 million pesos yung, okay? So, 2 scenarios yan, pwedeng 1 million mas mataas, or pwedeng lower. Pero, yung goal kasi, hindi ka dyan madidefine. Yung madidefine ka is yung dito. Ano yung natutunan mo dun sa 1 year na small steps sa pag-attain mo ng goal? So, yung goal, this is just a byproduct of your processes dun sa 1 year. Ano ba yung mga ginawa mo dun? That comes from journaling na. Nahit ko yung goal. Nahit ko yung 1 million pesos. Pero, ano yung nangyari? So, ito na, pwede mo siyang i-recap. Kami ko parang losses sa mga ganitong mga scenarios. Dito pala yung mga trades na medyo chill lang, pero nakakakuha ko ng mga risk to reward na 1:3. So dito makikita mo yung joy ng paggawa ng journal or yung pag-journal ng mga trades mo. So ang dami na nating mga tinapik, pero yun, that is my approach on how you can hit your certain goal for a particular year, for a particular month, or for a particular week, or for a particular day. This will come if you have already the skill in the market or sa pagtitrade. Kaya ko if you are a 1-year trader pataas or 2 years trader pababa, I would say na pwede mong gawin tong business model na to. Okay? Pwede mong gawin yan if kaya mo namang i-produce yung mga ganito na portfolio, yung mga 400k or 200k, pwede mong gawin tong area na to. Para chill lang na trade. Yung dito na area, yung 50k or yung mga 25,000 pesos na mga portfolio, I would say na in-nurture mo muna yung skill, or let's say sabihin natin na yung kaya mo lang i-produce is nasa 100 USD. I would say na wag ka muna mag-goal ng X amount of money. Ang pinaka-goal mo muna if ganito yung portfolio mo, 100 USD or 25,000 pesos, is you have to nurture your skill first. Let's say 1 year, 1 year, kilalanin mo yung sarili mo, i-refine mo yung trading strategy mo, yung money management, yung risk management, have a community. Pwede mong, yung 100 USD, marami, 99% of yung mga beginners sa market is nag-umpisa rin dito. Pero you have to start with a mindset na, dapat kailangan kong mapalago yung skill ko sa market. Ganun dapat. Okay, kasi once na meron kang skill na ganito sa market, or sa pagtitrade, yung 400,000, yung 200,000, or yung let's say 1 million pesos, 1 million na trading portfolio, it will come. It will naturally come if meron ka nito. Huwag kang mapanghinaan ng loob if dito ka nag-uumpisa or dito ka nag-uumpisa. As you build your skill, you will grow as a trader. And if you will grow as a trader, your account portfolio will grow as well. Okay? So yun lang, medyo mahaba lang tong video na to, pero I have to put it there. And disclaimer, this is not a financial advice. If you are, let's say, gusto mo ng yung mas professional na advice, seek a financial advice from a financial guru. And all of this are only my opinion, some of our opinions, and some of it are my experiences as well as the trader, kasi nasa 3 years na ako, 3 years pataas na ako sa market. Okay? So, medyo mahaba na tong video na to. Nasa 30 minutes plus na. Pero, pat yourself in the back kung nag-stay ka sa video na to. So, if you found value to this video, please consider liking, sharing, commenting, and subscribing dito sa channel natin na to para makapag-provide pa tayo ng mga trading ideas na ganito or yung mga trading executions. May mga links ako na nasa baba. I-click mo lang yung mga kailangan mo ngayon as a trader. Okay? So, hope this video helped you out and hope this year will be your year na ma-hit mo yung mga goals mo sa market. This is IC. Trade well. Trade good. See you sa next. Every night I'm in the studio, like I'm supposed to be. It's like a second home to me. Yeah, drinking all night long, working on these songs. Yeah, every time I roll up, bitches wanna act like they know us. Yeah.